Konnichiwa. So, shout out mga Astig Samurai, Warrior of God. So, kamusta nga pala? So, mayroon na bang mga aura ang lahat? So, noong nakaraan ay pinakita ko, 'di ba? So, ngayon ituturo ko naman yung kung paano mas mabilis na makontrol nyo yung aura, yung mga aura nyo sa katawan o energy sa physics. So itong katuruan na to, ito ay spiritual. So maliban sa spiritual siya, ito rin ay kasama ng physics, science, dahil lalong-lalo na yung quantum physics. So yun, so ito ay kasama sa quantum physics dahil ang ating katawan ay binubuo ng energy o aura. So ang energy ay napakaraming klase. So, ang katawan naman natin ay may 7 klase ng chakra o energy. So, ang bawat chakra sa ating katawan ay may mga kanya-kanyang kulay yan. So, sa susunod, ituturo ko yung iba't ibang klase ng chakra sa parte ng ating katawan. So, pagpatuloy natin ngayon yung pag-aaral noong doon sa chakra o energy o aura, yung sinasabi ko na kung nanonood kayo dati ng Ghost Fighter, yung Riga ni Eugene. Kasi yung Riga ni Eugene actually anime yun, pero mayroong realidad doon dahil yun ay tinuturo ng mga scientist. So maraming scientist ang doon. So ang scientist na pinagkukunan ko ng actual ay siyempre mga Japanese dahil sobrang galing ng mga Japanese. So papakita natin sa inyo para mas mabilis nyong makabisado ang aura o energy. Kasi ang ating katawan punong-puno ng energy yan, punong-puno yan. So maliban sa ang ating katawan ay puno ng aura, so tayo ay gumagamit ng energy. So halimbawa na lang, kung naglalakad ka, di ba? O nagtatrabaho, hinihingal ka. So ngayon pag nahingal ka, mapapagod ka. So ang realidad doon, tayo ay buhay na chargeable tayo. Chargeable. So nagcha-charge ang ating katawan. So yun ang alam na nyo naman yun nga lang hindi nyo pinapansin na akala natin baliwala. So ang buhay nating tao ay may kasama na quantum yan. So actually ang quantum ay matagal na yan exist. Yun nga lang, kahit sa computer nga noong kailan lang yan na discover na, so ngayon ang computer ngayon ay gumagamit na ng quantum. So marami ang gumagamit ng quantum electronics, tapos yung medicine na natin gumagamit ng quantum. So sa susunod babahagi natin yan pag may oras. So ngayon doon muna tayo sa aura ni Eugene. So dahil nga ang ating katawan ay punong-puno ng aura o energy, so yung energy na yan, iipunin mo yan hanggang yung energy sa buong katawan, maiipon mo yan hanggang sa dulo ng yung daliri. Kaya magiging regan yun o gahom, kasi ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos, gahuman. So ngayon pag naipon mo na yung energy sa dulo ng yung daliri, edi power yon. Kaya nga sabi ng mga ninuno natin, di ba?
Pag walang knowledge, walang power. So, ngayon alam mo na yung knowledge, so may power ka na. Diba? So, ituturo natin yan. Actually, lahat ng tao meron. So, nagatipindi naman yan sa klase ng yung dugo. Kaya nga, ang bawat tao ay mayroong type ng dugo. Kasi kahit ang mga halimaw ay may mga class din yan. Kaya nga sa Ghost Fighter o sa Hunter x Hunter may mga class A ang halimaw. May class A, class B, C, is. So ganoon din ang tao. Tayo mga tao, tayo yung mga buhay. So ang bawat tao naman, ang mga dugo natin ay may kanya-kanyang type. So doon yun nagsisimula ang kung gaano kalakas ang iyong aura o energy sa buong mong katawan dahil mayroon kang dugo. So actually, ang pag-aaral na to ay katuruan. Actually, si Jesus Christ na nito ang unang nagpakita. Yun nga lang, kailan lang modern science, nung kailan lang. So dahil sa haba natin ng pag-aaral natin, so nalaman din natin ito. Dahil hindi mo naman kagad-agad malalaman yan kung hindi mo mahukay yung pinakailalim. So nahukay natin yun. Kaya narinig natin lahat ng yung mga magagaling na scientist. Subalit wala na sila sa mundo dahil ito kasi ay nililihim dahil ang ating mundo ay may araw at may buwan. So ganoon lang, dalawa lang yan. So sa susunod ituturo din natin yan. So yun na nga, dahil ang ating katawan ay charitable. So actually napakahaba nito. So kaya kung interesado ka, ay ituturo na natin para yung buong enerhiya sa iyong katawan na charitable ay magamit mo. At kung paano naman magcha-charge, katulad na lamang ay magpahinga. So pag napagod ka, wala ka ng lakas, so magpahinga ka. After mo magpahinga ay babalik na uli yung lakas mo. So yun ang realidad na ang tao ay nag-chargeable. So hindi nyo lang napansin yun at hindi na bigyan ng malalim na kung bakit. So may gamit nga yun dahil tayo nga ay tao. Dahil launa ang ating mundo ay nangingibabaw ang kasakiman ng tao. Kasakiman, kawalangyaan, lahat na. So actually, dahil nga ito ay matagal na itong tinuturo. So doon sa mga 1970. So 1970, 60 o 1960 nag-exit na ito. Yun nga lang, ang nakagamit nito sa realidad katulad na lamang ni Tesla, si Nikola Tesla. So napakaraming scientist. Kaya lahat ng mga tsura nila ay naunawaan ko. Kaya ngayong naunawaan ko, ibabagi ko to. So katulad na lamang noong aura, di ba? So ang ating katawan ay punong-puno yan. Ang ating katawan o ating mundo, kasi ang ating earth ay may 4 na elemento. Ang lupa, tubig, hangin at ang apoy. So napakapalad dating tao kasi nilikha tayo ng Diyos sa mundong ito na may elemento. At yung 4 na elemento na yun ay gahom. So yung gahom na yon nasa ating katawan na yon. Kaya nga mayroon tayong enerhiya. Kasi yung iba kasi sa panahon ngayon umaasa sila doon sa mga agimat-agimat na anting-anting. So dito, dahil ito ay quantum physics, walang agimat dito. Tsuri to, tsuri. Hindi to kuskus barungos na yung mga agimat-agimat. So actually sa panahon pa lang ni dati ni
Moises may mga agimat na, pero ang agimat so to dake kukunti lang yon, kukunti lang yon. So ang kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos ay walang kapantay. Kaya nga dapat pagsikapan nyo na makamtan nyo ang banal na espiritu ng Diyos, dahil yun ang magpapalakas sa inyong energy o aura, diba? So ngayon ituturo natin sa inyo kung paano ginagamit ni Eugene yun. So ang iyong katawan ay punong balot na balot yan ng enerhiya. So di ba may ginawa nga akong video nung isang araw yun, yung sa karayom. So kaya para mas magustuhan nyo pa, malaman kung ano yung mga enerhiya na nakatago sa inyong mga katawan, so yan yun. So tuturo natin. So ito yung napakagandang idea para mas lalo nyo pang magustuhan. Actually bata pa ako dati, nakita ko na ito eh. Yung nga lang, dahil siyempre bata pa tayo, wala namang nagtuturo. Pero noon pa ko realize na bakit ganun, di ba? Kasi meron tayong isip, may mata, may pakiramdam tayo. So ang tao mayroong pakiramdam yan. May pang amoy, may pang dinig. So ganun ang ganun ang ganun tayo ka swerte. So dapat magpasalamat tayo sa Diyos at manatili na maging banal. So ito na. So meron tayong kandila, kasi nung bata ko nakikita ko doon sa amin na kung napapansin niyo yung yung kandila, pag nakasindi yung kandila, yun may label yun, may label. So ganun din ang kaharian ng Diyos, katulad ng buko o coconut. Kasi may yun, di ba? Ang coconut may balat, tapos may bunot. Iba yung pinakalabas na yun ang bunot. Tapos siyempre yung pinakalabas niya yun ang balat. Tapos may bunot hanggang sa may yung paya. Pagkatapos ng paya, may sulod pa siya. Pagkatapos ng sulod niya, yung basta marami yun, hindi natin basta yun na yun. Kaya ang pinakagitna doon talagang kaluwalhatian ng ang kalangitan. So ganun ang kalangitan. So ngayon naman, kung wala kang gusto na napalapit sa Diyos, ay okay lang. So skip mo na tong video na to, wag ka nang kasi ito ay para lang sa mga gusto mapalapit sa Diyos. Katulad nga niyan, yung spiritual, hindi lang ito spiritual, ito ay quantum physics. So kaya meron tayong ganyan. Kaya abangan nyo sa sunod at ipapaliwanag natin yan kung paano umiiral sa tao ang quantum. Ngunit hindi nyo lang ito nagagamit. Kaya andito tayo para ma-share natin, kasi hindi naman natin habang buhay, baka mamaya mag-teleport ako, so wala na, di ba? So kaya andito tayo, i-share natin yan, kasi yung video na yan mag-iiwan na yan hanggang sa katapusan ng mundo, maiiwan yan, hindi yan mabubura, katulad nung ginawa ng mga ninuno natin. So ito na, katulad nung sinabi ko kanina. So patayin natin ng so nakapatay na, di ba? Bakit nawala? Ito na. Magdadasal muna tayo. So Ama namin, nyara sa langit, pagdayaw ng imong ngalan, o sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pag-uot sa duta, siling sang sa langit. Tagan mo kami yan, sang kauna mo sa makatag-adlaw. Siling napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami pagdaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot na tanan. Amen. Purihin ka, Diyos, makapangyarihan. So ito na. So
nakikita niyo ang ano, 'di ba, ang apoy. So sa mga may mga third eye, so maraming level 'yan kung bukas na yung mga third eye. Pero hindi ibig sabihin ay may agimat ka, may third eye ka, ayun na yun, hindi yun. Mga ano lang yun, basta wala yun dito dahil ito ay quantum physics. Kaya nga, quantum physics to, hindi to mga agimat-agimat. Kaya kung may mga agimat ka, ay huwag kayo dito manood dahil baka makalimutan niya yung mga agimat nyo. Dahil kung agimat lamang yung mga pagbasihan nyo, ay walang mangyayari. So, kailangan piliin nyo ang pagmamahal ng Diyos. Huwag kayong umasa sa mga santo-santo kung sino mga santo ang sinasamba nyo. Dahil katulad na lamang kung mahil kayo sa agimat, diba? So, yan, diba? So, ayan. Oh. Yan, nakita nyo, pula, diba? So, yan ang tinatawag na buhay na agimat. So, yung agimat na yan, nasa katawan nyo na yan. Kaya huwag kayong umasa kung saang mga metal na yan. O, diba? Kita nyo, pula. O, ibig sabihin, umiilaw siya, buhay na buhay. Diba? So, yung sa inyo nga, i-check nyo. Kaya, ibig sabihin, kung yung ganyan din, kapula yung nakikita nyo, ibig sabihin, buhay din kayo. May taglay din kayong agimat. Agimat, o ilagay na natin sa quantum physics, yan ay energy. O may dugo kasi dumadalo yan. So, ito na. Katulad lamang ng sinasabi ko kung paano ni Eugene para mas mabilis nyong makabisado ang inyong energy o aura. So, actually dapat pero saka na lang yon. Siguro ito nga lang ay ituturo lang natin sa mga interesado at sa mga mabubuting tao, kasi kung masama kang tao, wala kang mapapala dito. Susuri na lang sa iyo kung masama ka dahil ito ay para lang sa kabutihan. So ito na, di ba? So kung napapansin niyo yan, maraming level yung apoy. So ngayon, yung apoy na yan, maraming level yan, napakarami. So dahil nga siyempre pinag-aralan na natin yung quantum physics, so maraming may mga level. Kaya ngayon, ito na yung katotohanan doon. So halimbawa, pero dapat kung ikaw pa lang ay bata, dapat may gabay ng magulang. So sa mga bata, huwag niyong gagayahin to. Kailangan andyan yung mga magulang dahil kailangan mahalin nyo ang mga magulang nyo. Dahil hindi nyo rin makakamtan ang kapangyarihan na hinangad nyo kung wala kayong pagmamahal sa magulang nyo. So ito na. So di ba? So dapat nakaganon ka. So ito lamang ay simula para mas lalo nyo pang ma-discover yung mga enerhiya sa katawan nyo. So ito yan yun. So dito ay wala pa tayong nilalabas na aura. So hindi nyo naman makikita yan sa cellphone nyo. Hindi nyo yan makikita. At saka hindi naman ako maglalabas ng aura para makita nyo. So ganyan, di ba? Hindi tayo maglalabas ng aura. So ito lamang ay pinapakita ko sa inyo kung paano nyo gagawin. So sisimulan nyo muna sa pinakamalayo lang, di ba? At tapos, siyempre habang ginaganyan nyo, papakaramdaman nyo yan. Halimbawa, lapit na naman. Tapos pag ganyan, observe mo lang. Pero dapat kalmado, ganyan lang. Halimbawa, kung wala ka namang kandila, yung iwag, pero yung iwag hindi ko pa So next time gagawa tayo nun. So ganyan lang. Diba? Tapos i-observe mo yan. Actually, una nga pala kung wala ka pang nakikita, so ang pinaka-basic pala nun ay hawakan mo yung halimbawa, kandila. Tapos ito kasi yung pinaka-basic o simula. So hawakan mo siya. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Kasi kung bakit ganyan, kasi sa ganung bagay, gumagana na ang tinuturo ni Jesucristo na vibration, frequency, at saka energy. So, si Jesus Christ ang nagtuturo niyan. Yung nga lang siguro ay baka hindi nyo nalaman, kaya ngayon malalaman nyo na.
So, ulitin mo lang yon, kanan, kaliwa, at habang susundan ng mata mo. Dahil, kaya nga ito ay bahagi ng quantum physics. So, siyempre, iisipin mo, kanan, mararamdaman ng puso mo, vibration, kanan. Tapos yung kamay na humahawak, energy, kanan, di ba? So, tatlo yan. Isip, puso, tsaka kamay. So, yan yun. So, ganun lang mo yung simula para kung hindi mo pa nararamdaman yung aura, ay magsimula ka muna sa ganyan para makontrol natin yung tinatawag na espiritu. Yun. So, espiritu. Kasi ang espiritu natin, andito yan sa gitna ng ating isipan. So, sa susunod, ipapaliwanag pa natin ang tungkol sa ganun. So, dito muna tayo sa kung interesanting ka lang, kung hindi naman, di ayos lang. At least ito, ibahagi ko para sa mga gustong hawakan ang iyong pagmamahal na ang binigay sa iyo ng may likha. So, yun lang. Kanan, diba? Kanan, kaliwa, o kanan, taas, baba. Ganun lang. Dapat huwag kang magkamali doon, ha. O, taas, baba. Tapos dahan-dahan lang. Yan ang mga basic na practice dyan. Kanan, kaliwa, taas, baba. Hanggang sa after mga 2 minutes na, edi saka muli gaganon. Gaganon mo yung daliri mo. Kasi siyojin ka, di ba? So, ikaw muna malayo lang. Tapos, i-observe mo yan. I-observe mo yan. Kasi, wag gaganon. Masusunog ka, di ba? Masusunog ka. So, dapat, malayo lang muna. I-observe mo yan. Kalmado lang. Kalmado. Dapat naka-inhale. O basta kalmado lang yung tibok ng puso. Ganun lang. Mo lang yan. I-observe mo lang yan at makikita mo yan na maraming klase na, may mga kulay na yung paligid ng ilaw o kandila, kasi ang kandila may langis yan. So, nasa Biblia naman yan. Oo, nasa Biblia yan, kaya may langis tayo. So, ngayon pag nakita mo na yung mga kulay na yan, ay dito ka na. So, tandahan lang. Kaya, halimbawa, ngayon, pag wala kang na-observe ngayon, ulitin mo naman bukas uli. Pero mas maganda dapat relax ka para talagang makikita mo yung potential ng ginagawa mo. Kasi lahat naman ng bagay, hindi mo yan makukuha sa una o kagad-agad. So, kailangan mo munang pagsikapan, kailangan mong pagtiyagaan yan. So, dahil nagtiyaga, gaganon mo na siya hanggang sa pag nakita mo na yung resulta, makikita mo na rin na yung dulo ng daliri mo ay kasing kulay na nung liwanag ng ilaw. At pag yung dulo ng daliri mo ay kasing kulay na nung ilaw, ibig sabihin nasa dulo na ng daliri mo yung aura o yung energy o chakra. So ganun na, 'di ba? Lahat ng enerhiya na dumadaloy sa buong katawan, pinapunta mo na dito. So andito na siya sa dulo ng daliri mo. So magiging riga na 'yon ni Eugene, 'di ba? So mayroon namang katuruan doon kung paano palakasin yun pag yung rigan ay nasa dulo na ng iyong daliri. So ganoon lang 'yon. So dito ka muna magsimula. Dahil dito kasi ito yung pinakamabilis na paraan dahil nakikita mo siya. Kaysa walang kandila, so saan kasi magsisimula, 'di ba? So mas mabilis pag gumamit ka ng kandila para mabilis na 'yan. Mabilis na 'yan. Basta i-observe mo lang 1 araw, 2 araw, 1 linggo. Huwag kang mainit.
Kaya nga, kung nagsasayang ka ng oras sa mga social media, na wala namang kabuluhan yun, so, itigil mo na kasi wala ka namang mapapala sa social media. Kasi ito, pag na perfect mo yan, mismo yung pera ang lalapit sa'yo. Ikaw mismo, pwede ka nang gumawa ng pera dahil quantum physics ito. So, kung bakit ko nasabi yun, malalaman mo rin pag itinuturo ko na. So, gano'n na yun, di ba? So, hanggang sa kasama yan, isip, yung isip mo, yung puso, at ang ating kamay ang dapat ay mabuti ang iyong hangarin. Kasi kung hindi mabuti ang iyong hangarin, hindi mo yan makakamtan. Ako na nagsasabi sa iyo. So, kaya dapat walang maagimit-agimat dito. So, ito ay quantum physics na binahagi. So, pinagkaloob sa iyo ng Diyos yan na kaya nga buhay ka, di ba? Sinabi ko na sa iyo, pag ganyan ibig sabihin, sa ating cellphone. So, balik na tayo doon. So, di ba? So, ngayong makontrol mo na yung aura mo na naandito na sa dulo ng daliri mo. So, siyempre lahat naman ay nagsisimula yan sa mahina. Katulad na lang ni Eugene. Paisa-isa muna yung gamit ng aura hanggang sa natutunan niya na lumakas yung kanyang Regan. So, hanggang sa huli, unlimited na. Hanggang sa lumakas na ng lumakas si Eugene, di ba? So, yun ang yun ay quantum physics yun. Kaya nga tinuturo natin ngayon yun dahil totoo yan. Dahil katulad na lang na sinasabi ko sa iyo, mayroong enerhiya yan. May enerhiya yan at tinatawag nilang aura. So, at ang pagpapractice mo naman na ganyan, halimbawa, pag ramdam mo na yung aura mo na ganyan, ganyan-ganyan mo lang. At lalakas ng lalakas yan. Lalakas na ng lalakas hanggang sa malayo na yung nararating mo. So, ganun yung pagpapalakas ng aura. Dahil iipunin mo yun. Kumbaga, pag kabisado mo na yung aura mo sa iyong katawan, lahat ay kaya mo nang gawin. So, pag nakokontrol mo na, so doon na papasok yung quantum mechanic na tinatawag, quantum physics. So, napakaganda ng ilaw, di ba? So, yan ay nilikha yan ng binigay sa atin yan ng Panginoong Diyos. Tignan mo ang kulay ng araw, di ba? Ganyan din ang kulay ng araw. So, nakakapaso yan. Nakakapaso yan kung makasanan ka. Ganun. So, kaya dapat ay manatili sa iyo ang kabanalan ng Panginoong Diyos. So, para sumaiyo ang banal na espiritu. Dahil ang banal na espiritu ay nagdudulot ng kabutihan yan. At ikaw ang magpapalaki niyan. Hanggang sa lumaki ka ng lumaki dahil di ba? Siyempre si Eugene ka na. Siyempre malakas na yung Regan mo, di ba? So, anong nagagawa nun, di ba? So, nasa sayo na yon. So, actually, marami pa yon, marami pa. So, sa susunod na naman at ituturo pa natin yung iba naman. So, sa ngayon ay tapos na. So, maraming salamat. Domo arigatou gozaimasu.